For today's video, samahan nyo akong maglako nitong mga natirang bungang gulay mula sa pagbenta namin ni Papa kanina doon sa may merkado. Ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo na kapag hindi po nauubos itong mga paninda naming bungang gulay sa umaga, ito naman ay siyang aming inilalako sa tuwing hapon para ito'y mapera lang at hindi masasayang. Dahil nga po itong mga bungang gulay na ito ay hindi nagtatagal, kaya kailangan talaga naming gawa ng paraan para ito'y mabenta, kung hindi ito'y mabubulok lang at kami malulugi. Dito nilalagay ko na lang yung iba sa may sahig ng sidecar para mas madali po sa mga tao ang pagpili nitong mga bunga, pero magkaiba po yung presyo nito dahil yung nasa likuran na nasa loob ng malaking basket ay nagkakahalaga po iyon ng 50 pesos bawat timbang, samantalang yung nasa harapan naman na nakalatag dito sa may sahig, ito'y nagkakahalaga naman ng 30 pesos bawat kilo. Dahil itong mga bunga na ito ay medyo luma na at ito pa yung mga tira-tira namin noong nakaraang linggo, pero yung iba naman dito ay parang okay pa rin naman, pero may ilan na rin dito na naninigas na at natatanggal na rin yung santil mo or ang kanyang tangkay. At kapag nga po natatanggal na yung tangkay ng bunga ng talong, ibig sabihin po nun ay mayroong kulay kayumanggi na po yan sa loob, kaya mas mainam po sa pagpipili ng bunga ng talong, wag nyo na lang po yung bilhin yung mga naaalis na yung tangkay. At kapag medyo matigas naman po yung bunga, maaaring ito'y may uod or matured na po yung buto niya or ito'y kinulang sa foliar, or minsan meron ding nagkukulay kayumanggi na rin sa loob, dulot po yan ng fungus. Yan po ang resulta kapag yung mga magsasaka ay hindi nakapag-apply ng fungicide sa kanilang mga talong. Kaya mamaya itong mga matitigas na bunga at yung may uod, pati yung mga naaalis yung tangkay ay siyang aking ipamimigay na lang doon sa mga taong aking makikita. Ang unang bumili nga po dito sa akin ay ang guro ko noong nasa unang baitang pa lang ako. Shoutout nga po pala sa iyo, Ma'am Lenny. Pasensya na at ako'y nagvi-video at na-videohan kita na hindi mo alam, pero gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil sa inyo po ako natutong magbasa at magbilang. At ngayon po ay nasa 3rd year college na po ako. Kumbaga sa inyo po nagsimula ang pagbukas ng aking memorya noong unang tunguan ko pa sa elementarya. Dito nga po ay medyo dumidilim ang langit at may kaunting ulan, ngunit hanggang hindi pa po malakas yung buhos ng ulan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pag-ikot-ikot at aalukin ang bawat tindahan, bawat bahay na nasa gilid ng daan na bumili nitong mga bungang gulay na ating mga dala. Meron din po pala akong dalang kaunting ampalaya dito at nasa 30 pesos naman yung bawat kilo nito. At habang ako'y naglalako nga dito ay nagkaabutan na kami nitong iba pang naglalako ng gulay dito sa amin. Shoutout nga po pala kay Kuya. At ang dala naman dito ni Kuya ay ang mga ampalaya, okra at mga mahahabang sili. Magkaparehas pala kami ngayon ng ruta sa paglalako, kaya pala karamihan ay umaayaw sa alok ko. Pero biro lang po yun Kuya ha, ramdam kita at laban lang po para sa pamilya. Dito ay naikot ko na nga po yung buong barangay namin, ngunit sa kasamaang palad ay kaunti lang po yung bumibili dahil nga po ay may mga ulam pa daw sila at baka siguro hindi nila trip yung mag-ulam ng gulay ngayon. Madalas nga po talaga akong ma-reject or maayawan ng mga tao sa trabahong ito, ngunit nagpapatuloy pa rin ako dahil alam ko na sa dulo nito meron at meron talagang mga taong bibili sa akin. Gaya nga po sa ating buhay, kung sa ngayon ay hindi pa pumapabor sa atin yung panahon na minsan ay parang nauubusan na tayo ng lakas ng loob para magpatuloy o gawin yung mga susunod nating mga hakbang dahil sa magkasunod-sunod na kabiguan, pero alam ko na hindi pa ito yung katapusan. At lagi nating pakatandaan na sa bawat pintuang nagsasara, may iba namang magbubukas. Hindi man laging madali, pero naniniwala ako na sa bawat pagtanggi ay isang hakbang papalapit sa tamang pagkakataon. Kaya patuloy akong magtsatsaga, patuloy na magsusumikap, at patuloy na mananalig sa kakayahan ng Diyos. Dahil alam kong sa dulo ng lahat ng ito, darating din yung araw na ang mga pagsusumikap ay magbubunga ng tagumpay. Pero sa puntong ito ay bumiyahe na lang talaga ako pabalik sa aming bahay at marami pa talaga ang natira dito. Dahil kanina noong papunta ako sa sitio Mambusaw ay nakasalubong ko din po itong si Kuya na galing pang barangay Tampalon na may dala ding mga bungang talong at para sana'y maglalako din dito sa aming lugar. Ang sabi niya ay tapos na daw niyang mapagbentahan itong sitio Mambusaw at sana'y patungo na siya doon sa aming barangay sa may barangay Tabo. Pero sinabi ko din sa kanya na doon na ako galing sa lugar na sana'y pupuntahan niya at marami pa nga akong tira dito na sana doon ko rin ibibenta sa may sitio Mambusaw. So ayun, sabi ni Kuya, wala tayong magagawa nito uuwi na lang tayo Kaya ayun, umuwi na lang kami. O kita nyo yan, marami pang natira. Baka siguro aadubuhin ko na lang ito lahat.